mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras na malapino sa aking pagdadala ng banal mensahe. Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan. Ikaw Diyos ang maglangis, buksan mo, mahal na Pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our beloved noble evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and the beloved noble Pastor Lina Coman Almeda, and also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved webcast viewers, a pleasant evening to each and everyone. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia, dito po sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord and He will guide you. No? Seeking God's direction. Tayo po ay hihingi ng direction sa ating mabait na Diyos. Ating pong basahin sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 3. 5 po. 5 hanggang 6. hanggang 6. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Ilocano version, Kenley. Dito po sa Proverbio 3:5 at 6 sa Ilocano version. Agtalek ka ni Jehova, iti amin na pusom, ket di ka agtalged, iti panakaawat mo metlaeng. Kadigiti amin adalan mo, isu ti bigbigem, ket isu iturong nanto dagiti desdes mo. Amen. Trust in the Lord with all thine hearts, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Everybody say, praise the Lord. So, lahat ng ating gagawin, ating pong isangguni sa mahal na Panginoon. Amen. So, nakakaawa po minamahal ang ating pong makapatiran sa dako po na yan ng Marag Valley. Talaga kung kulang ang iyong determination, hindi mo na babalikan yung lugar na yan dahil unang-una, sobrang tirik po yung daan. Anytime pwede ka pong madisgrasya dahil pagpakyat pa lang napakahaba po yung akyatan. Pag ang sasakyan mo ay mahina, pwedeng umatras, no? Lalo na kung nataon ng tag-ulan, napakadulas yung daan. Malumot po minamahal dahil dadaan ka sa ilalim ng malalaking mga puno ng kahoy. Kung minsan, mabulaga ka, mayroon palang landslide.
may natibag na simento. Simentado na yung daan na yan. Pinasok po natin yan. Yung Marag Valley, that was 2013, kung hindi ako nagkamali. Sinundan po natin yung bulldozer na nagbubuldos dyan. Ay yung mga backhoe, no? So, pumasok po kami dyan ng summer, mga month of March of April, hindi masyado maulan. So, yung pagbukas ng daan dyan, kayang-kaya ng ating sasakyan, no? Kasi hindi naman maulan. Tapos nung nasemento na siya, ayun, ang problema naman kung minsan, madulas yung daan, yung lumot. Pero talagang ginagabayan po tayo ng Malapino na pupuntahan sila doon. Dahil nung nabalikan po natin, kahapon, sabi ng iba, minamahal, lalo na yung mga Aita doon, yung iba, mayroon na daw humawak ng mga pastor. Hinawakan na daw sila, tapos pinagbawalan sila na dumalo na sa ibang gawain. No? So mayroon talagang ganyan. Hinahawakan nila, pinipicturan, pinapadala sa abroad, sa mga missionaries abroad, tapos magpadala naman yung mga missionary abroad ng pera sa pastor, tapos bibigyan sila, patayuan sila ng kubo, o bigyan sila ng mga material na bagay, may namahal. Kailang ang kapalit doon, wag na silang dumalo sa ibang pagtitipon. Samantala, nung kasagsagan na pinasok yan, wala pong pastor na pumasok yan. Takot po sila, minamahal. Nag-iisa po ang Jesus Miracle Crusade dyan hanggang hating gabi, hanggang madaling araw. At sila po ay namulat sa katotohanan. Mga NPA dyan na naglalaylo, ngayon ay bautismado na sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakiusap po yung kapitan doon, minamahal, sabi nila, Brad, kahit once a month, mabisitahan ninyo kami dito dahil talagang kailangan namin ang salita ng Diyos. Amen. So, hindi po kasi basta-basta yung lugar na yan. Maliban sa matirik na daan, korba-korba na daan, sa layo, minamahal, aabot siguro ng ilang oras bang biyahe? 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Yung biyahe. So, hindi man pwede isang sasakyan lang. 2 sasakyan. So, sa pangkrudo pa lang, papunta pabalik. So, makabudget ka na dyan, bawat sasakyan, mga 3,000. So, 6,000. Tapos, sabihin natin, yung 4,000, yun na yung pagkain ng mga dadalo o snack. Kasi kawawa eh. Galing pa sila sa bundok. Pag malaman nila na nandyan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, naglalakad po sila, minamahal. Nagpapaa. Mga bata, ang dami. Halos aabot ng 100 na mga children doon. Ang hinahanap pa naman nila si Angel kasi tuturuan sila paano magsulat, tuturuan sila mag-coloring, tuturuan sila sa salita ng Malapinon, mga Bible verses. So, kailangan talaga natin. Tapos, yung Sinundolongan Valley naman, nakababa yung ating host doon, ng former barangay captain, sabi ng kapatiran, napaluha dahil hindi na rin natin nabisita. So, kailangan talaga natin, minamahal, na puntahan sila. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pagkatapos ng ating Marag Valley,
hinahabol pa natin yung Bible study sa kapulisan, alas 8 ng umaga. Nakarating kami dito, alas 4 na ng madaling araw. Yung kasama namin, alas 5 na yata. Mabuti na lang yung sa pulis, nag-chat na hindi sila available kanina dahil mayroon silang emergency na pinuntahan sa provincial police office. Ang iba naman, security, parang may red alert. Yung iba naman nagfa-firing. So, nagpa-practice ng firing. So, sabi na, reschedule ang ano. Pero hindi alam ni Brother Benji na na-reschedule pala. Kinatok kami. Kasagsagan ng tulog namin, quarter to 8 yata siya kumatok, minamahal. Na, kuya, yung pulis kuya, sabi niya. So talagang, natutuwa tayo dahil busy tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Sabi ng Psalms 32, verse 8, I'll instruct you in the way you should go. Ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa atin ng instruction kung saan tayo pupunta. Hindi tayo pwedeng mamili, minamahal. Amen. Hindi tayo pwedeng mamili na dito lang ako. Gusto ko dito lang. Talagang kung papuntahin ka sa lugar na hindi mo gusto, wala kang magawa. Amen? Katulad ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Hindi naman niya kagustuhan na pupunta doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Diyos ang nagpadala sa kanya doon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka pwedeng mamili kung saan lang ang gusto mo. Kung tunay ka na lingkod ng Diyos. Pero kung ang sarili mo ang sinusunod mo, ay hindi ka tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Kasi ang tunay na lingkod ng mahal na Panginoon, ang Diyos mismo ang magsasabi saan ka pupunta. Amen. Ating pong basahin, pakinggan ng mainam. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng mga awit, Kapitulo 32, versikulo 8. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen. Sa Ilocano version, Dito po sa Salmo 32:8. Iwardas kanto ket isurot kanto itidalan apag naimto. Balakadang kanto asesipot toy matak kengka. Amen. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Nakatingin ako habang ikaw ay pupunta sa lugar na doon kita papupuntahin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, di ba si Jonas, nung inutusan siya, sinunod niya yung gusto niyang puntahan. Ayaw niyang pumunta doon para sabihin sa hari ng Nineveh na gugunawin ang Nineveh. Dahil sabi ni Jonas, ang kanyang kahulugan, ang kanyang katuwiran, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pwedeng magbago ang kanyang hukom na sabihin niya doon sa mga tao, sabi ng Diyos, gugunawin ang Nineveh, tapos hindi itutuloy, hindi maging sinungaling si Jonas. Sasabihin ng mga tao, bula ang propeta. Di ba? Oo. So, ayaw ni Jonas yun na mapuna siya. Kasi sabi niya, ang Diyos ay nagbabago yung kanyang pasya. Pag makita niya ang mga tao nagsisisi na, pwedeng hindi niya ituloy. So, ang blame doon sa mga alagad ng mahal na Panginoon. Doon kay Jonas. Kailang
Nung siya'y lumihis ng landas, nagkaproblema yung barkong sinakyan niya. Nagkaroon ng malakas na yung hangin at lumalaki yung alon at malunod sila. So sa takot ni Jonas, nag-confess siya na siya yung naging dahilan at handa siyang itapon sa dagat. Mabuti na lang. Everybody say, praise the Lord. Mabuti na lang tapat si Jonas sa kanyang pagkakamali. Kung minsan pag tayo ay inutusan ng Malapinoon at hindi tayo sumunod, nagkasalot-salot na yung pamilya natin, dahil sa hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, nagtahimik-tahimik lang tayo, nagkapalo-palo na, di ba? Okay lang kung sabihin, akong dahilan nito. Punta muna ako sa pastoral house, magpasting muna ako ng 3 days doon. Ganun ang ginawa ni Jonas Ay tapon mo na lang ako sa dagat. At sinalo naman siya ng malaking isda. Balyena siguro yun. Wala namang ibang malaking isda na pwede kang mabuhay sa ilalim. Yung sinatawag nilang balyena, no? Na parang kasing laki ng eroplano, na may space doon sa tiyan na pwede ka pang huminga. At mayroon ditong butas sa likod na nagbubuga siya ng tubig, di ba? Binubuga niya yung mga nasa ilalim sa tiyan niya, bumubuga siya. Tapos, 3 days and 3 nights, nag-ayuno si Jonas sa ilalim ng tiyan ng isda. Hindi ka pwede uminom ng tubig doon. Mga tae yun marumi ang tubig doon. Ng mga waste yun. Yung mga bulok na kinain ng isda na yun. Yung mga kapwa isda rin na kinain, bulok. So, hindi siya pwedeng uminom ng tubig. Hindi siya pwedeng kumain. Kumbaga, tiniis niya sa dilim. Wala namang bintana yun. Makakahinga pa siya doon dahil sa laki naman ng bunganga niya at nagbubuga siya ng palagi nagbubuga ng tubig sa kanyang likod na may butas doon na nagpapasok din ng oxygen sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng 3 days and 3 nights, ibinuga siya doon sa dalampasigan at sinabi niya sa hari yung inutos ng mahal na Pinoon at ang hari ay nagsisi at inutos siya sa buong kaharian, kahit yung pinakamababa, kahit yung mga nag-alaga ng mga hayop, kahit yung mga hayop, huwag mo nang pakainin. Nag-fasting sila buong kaharian para ang galit ng Diyos ay hindi matutuloy yung paggunaw ng Nineveh. Naawa ang mahal na Panginoon. Hindi natuloy. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun naman nagtampo si Jonas. Sabi niya, yan na nga ang dahilan na ayaw kong sumunod. Amen. Mahirap talaga ang tungkulin ng isang sugo ng mahal na Panginoon, no? Final na yung sinabing gugunawin, tapos hindi naman natuloy. Dahil nagsisi ang mga tao. Siguro kung hindi nagsisi yung hari at hindi siya naniwala kay Jonas, mangyayari yun. No? So, ganun kaimportante ang isang sugo ng mahal na Panginoon. Amen? Yan po ang dahilan na ang mga tunay na sugo ng Diyos ay hindi po kaibigan ng mga politiko o mga naghahari o namumuno sa bansa. Dahil masasakit ang kanilang mga sinasabi. Everybody say, praise the Lord. Ang sinasabi nila ay katotohanan. Hindi po nagpabilog-bilog ng ulo, minamahal. Ay yung mga false prophet po yan. Katulad yan ng mga propeta ni Baal. Na sila po ay nagpabilog-bilog ng ulo. Kahit nakita nila yung mga mali, hindi po nila sinasabi yun. Para ang kanilang relasyon doon sa mga namumuno ay maintain. Pero sa tunay na mga lingkod ng Diyos, hayagan po na nire-rebuke ang mga pagkakamali at ating pinupuri naman ang mga tamang nagagawa. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi nga ni Kapinong, yung commander ng NPA na nabaptize na sa atin, yung kanyang close friend na pari, na supporter nila,
Sinasabi ng pari na yon na walang Diyos. At sinabi niya, ang kanilang reliyon ay isang negosyo lamang. Oh. Doon, lalong naging bato yung puso niya. Wala palang Diyos. Mismo galing sa bibig ng isang pari. Negosyo lang pala ang reliyon. Tama naman yung sinabi ng pari. Ayon sa kanyang karanasan, wala talagang Diyos. At ayon sa kanyang nakikita sa kanilang reliyon, isang negosyo. Hindi po nagsisinungaling ang pari na yon. Yan ang dahilan na sumali na siya doon sa NPA. Kasi wala siyang nakikitang Diyos. Wala siyang nakikitang himala. Yung mga himalang naririnig, yung mga lumuluha, yung mga revolto, puro kalukuhan lang pong lahat yan. Yung mga revoltong tumutubo, sinusukat nila, tumubo. Gawa lang ng tao yan eh. Madali lang po pagtubo niyan. Bakit? Memorize mo ba yung lahat doon? Palitan lang yan ng kasunod na taon, palitan ng mas mataas ng isang pulgada. Sabi, himala na. Butasan lang yung ulo, lagyan ng asin, tapos takpan, lagyan ng corona, tapos may connection sa mata, tutulo na yung tubig doon, luha na yon. Okay lang kung lumuha na nagbabago ang mga tao, hindi naman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nasunog yung bahay, natira yung revolto, hindi daw nasunog, himala na daw yun. Ang himala sana doon, iningatan yung bahay na hindi masunog. Nakuha natin, minamahal? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung naggawain tayo doon, nakita niya, noong una, hindi mo niya pinapansin, pero nagpabutismo na yung kanyang mahal na asawa, isang NPA din. Pareho silang NPA, mag-asawa. Kinumbinsi siya. Sabi niya, ang tagapagligtas ko, baril. Pag natutulog siya, nandiyan yung 45 caliber sa unan niya. Yung baril niya, yun ang kanyang tagapagligtas. Hanggang, kasi maabot naman ng pagpupuri yung bahay niya, naririnig niya, at namalayan na lang niya ang sarili niya, nandoon na siya, nakataas ng kamay at umiiyak. Nagpabutismo, doon tuluyan, nagbago ang buhay niya. At siya na mismo nagsabi, may Diyos pala. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. No? So, before it's too late, ang ating pong mga kababayan, bago mawasak ang buhay nila, magbagong buhay na. Amen. Akala kasi nila, pag tanggapin nila yung offer ni Satanas na lumuhod ka sa akin at ibibigay ko sa iyo yung kaharian na yan, walang kapalit yun. May kapalit. Yung kaluluwa. Ano nangyari ngayon? Yung tumanggap sa offer ng kaaway. Yumaman ng yumaman. Nagkaroon ng mga sasakyan, nagkaroon ng mga mansion, nagkaroon ng malalawak na mga lupain. Inaagaw yung mga lupain ng hindi naman kanila yon. Dahil walang titulo, inaagaw nila yon. Nagkaroon sila ng mga helicopter, mga private plane. Anong nangyari? Nung siningil na sila ng kaaway, nandun na sila sa loob ng kulungan. Wala nang pag-asang makalabas. Dahil no bail bond recommended, pag masintensyahan, ilang years. Pag sabihin more than 100 years, hanggang mabulok ka sa kulungan. Everybody say, praise the Lord. What profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nagtitipon ka ng kayamanan, tapos iwanan mo yon, hindi mo mapakinabangan. Mabuti pang ikrusada ng ikrusada yan. Ang ating mahal na pastor, hindi po siya nagtitipon ng kayamanan. Palagi siya nagkukrusada. Magkano pong gagastusin ng mga krusada? Million po ang ginagasto bawat krusada, may namahal.
Kumukuha tayo mga advertisement sa radyo, yung mga sikat na mga radio station. Magkano bang bayad doon? Dito sa Kawayan, isang play lang, wala pang isang minuto. 45 seconds, 30,000. Isang play lang yun. Hindi buong araw. Lalo na kung i-play mo doon sa mga tinatawag ng prime time. Hindi naman pwedeng papayag ang bumbu radyo dito sa Kawayan na kung baga makiusap ka dahil na-monitor sila ng central, yung pinaka-main office nila, na-monitor yun. Kung ilang seconds yung pinili, o pwede silang matanggal sa trabaho. Kasi may rate po yun, minamahal, kung magkanong ibabayad. O? So makuha mo talaga yung target. Mapapakinggan ka ng mga tao, yung may mga sakit, na nakikinig ng mga drama yan, nakikinig ng balita sa mga kabundukan. Kailang sobrang mahal. Imaginin mo yung wala pang isang minuto, 30,000. Pag dito ka naman sa hindi kilala, mas mura pero wala naman nakikinig. Amen. So ginagawa natin, house to house na lang. So gagasto tayo. Lulusob. Kakatok sa mga bahay. Salamat sa malapi noon. Yung mga nabigyan ng mga paanyaya, hindi po nila makalimutan ang gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Sa James chapter 1 verse 5, ask God for wisdom. Ono 5 ng Santiago, humingi ka ng karunungan sa mahal na Panginoon. Atin pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Sa Ilocano version, Kelly. Dito ba sa Santiago 1:5? Ngem no si sino man kada kayo agkurang di kinasirib agdawat ko iti Diyos isu amang ted asi kakaasi kadagiti isu amin ket saan amang pabain ket maited to kenkwana. Amen. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Amen. O, hingiin mo sa mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng karunungan. Ha? So sabi ng Bible, the fear of God is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, pagkatakot magkasala, pagkatakot sumuway sa kalooban ng mahal na Panginoon, yan po ang umpisa ng karunungan. Kahit patong-patong ang kaalaman mo sa mundo at wala kang takot magkasala sa Diyos, considered ka na mangmang. Amen? Lalo na yung mga tao na sabi, sila po ay mga dalubhasa, mga matatalino, at hindi niniwala sa Diyos, sabi ng Bible, sila po ay mga mangmang. Everybody say, praise the Lord. Yung pong mga hindi natakot na kumangkam ng mga lupain, mga pera, na hindi naman sa kanila yon, sila po ay mga mangmang. No? Wala pong kwenta yung kanilang relihiyon. Kahit magpamimbro pa yan sila sa lahat ng mga relihiyon, kung wala silang relasyon sa Diyos, walang kwenta lahat. Hindi po relihiyon ang makapagligtas sa tao. Ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. At magkaroon ka lang ng relasyon sa Diyos kung ikaw ay magkaroon ng takot sa Kanya na magkasala. Everybody say, praise the Lord. So, what am I going to do to follow God's direction? Sabi ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7, seek Him in prayer. Seek Him in prayer. Kailangan mayroon kang oras na manalangin. Amen. Magagawa ba ng mayayaman yan, minamahal? Hindi, magdudonate nila ng pera yan. Ipanalangin mo ako,
Pader, ipanalangin mo ako, pastor. Oh, ito yung pera. Hindi yun. Ikaw mismo, seek Him in prayer. Basahin po natin. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng taga-Filipos. Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pagkilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ilocano version, Kylin. Dito po sa taga-Pilipos 4:6 Hanggang 7. at 7. Di kay madanagan iti uray anya, no diket dagiti isu amin ang may pakamok dagiti daw at iti Diyos, gapu iti kararag ken araraw agraman panagyaman. Ket tital na ti Diyos, adagin na ti amin apan nakaawat, aywanan nanto dagiti puspusyo ken dagiti panunutyo ken Kristo Jesus. Amen. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. Sabi ng Bible, work out your own salvation. Huwag mong iasa. Hindi po pwedeng mabayaran ang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Napakalinaw po yan, minamahal. So, mayroon po tayong prayer time. Amen? Everybody say, praise the Lord. And read His Word. Psalms 119, verse 105. 119 ng mga awit, versikulo 105. Psalms 119 verse 105, kindly po. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, dito po sa awit, kapitulo 119, versikulo 105. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Praise the Lord. Sa Ilocano. Dito po ta Salmo 119 verse 105. Tisaom pagsilawan kay iti saksakak ket silaw iti danak. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Everybody say praise the Lord. So ano po, minamahal ang salita ng Diyos? Ito po ay ilawan ng ating mga paa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, hindi ka masubasob. Pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, minamahal. Amen? Hindi ka masubasob sa kadiliman ng iyong buhay. Di ba? Kung minsan pagdating ng mga problema, sabi mo, parang grabing dilim na itong problema ko, wala na akong makikitang solusyon. Sobra na ng dilim. Wala nang ilaw. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Hindi mo na alam kung saan ka tutungo. Saan ka liliko. Saan ka magpapatuloy. Wala ka nang nakikita. Nagdidilim na ang mundo mo. Pero pag nagbabasa ka ng salita ng Malapinoon, ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng ilaw. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. And listen for His voice. 1 Kings chapter 19 verse 12 at huling talata, obey His commands. John chapter 14 verse 15. So, listen for His voice.
Unang Hari, Kapitulo 19, versikulo 12. 1 King chapter 19, verse 12. Ating pong basahin sa Tagalog version. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat. Ng Unang Hari, Unang Hari, Kapitulo 19, versikulo 12. 12. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Amen. Praise Sa the Lord. Ilocano version. Pakihanda ang John chapter 14, verse 15. Dito po sa unang mga hari 19 ang talatay 12. 12. Ket itikalpasan tigingined may isang apoy ngem ni Jehova awan iditi apoy ket tikalpasan ti apoy may sa abasit an alumamay atimek. Amen. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. No? A small voice. Amen. Amen. So listen for His voice. Hindi po basta-bastang mapakinggan yun. Small voice. After the earthquake, after the fire, mayroon pong small voice. Maliit na tinig na nagmumula sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa John chapter 14, verse 15, paghanda lang po ang ating mga singers and Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Instrumentals. banal na aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. 15. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Praise Sa Ilocano, Dito po sa Juan 14 ang talatay 15 sa Ilocano version. No ayatindak tung palay nyo dagiti bilbilin ko. Amen. if you love me, keep my commandments. Amen. If you love me, keep my commandments. Pag mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Napakasimple ang utos ng Malapinoon. Na pag ikaw ay susunod, hindi ka na magkakasala. Amen? O yung 10 utos, ginawa na lang niyang 2. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And love your neighbor as you love yourself. Sa ganong mga utos, 2 utos na yan, natupad mo na ang lahat ng kautosan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, hanapin mo ang buong-buong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag kang sumandal sa reliyon, ating po mga kababayan, minamahal. Huwag kang sumandal sa iyong kapangyarihan, kung ano man ang kapangyarihan mo ngayon. Sabi nga ng ating mga kapulisan, tayong mga pulis ay parang akala natin hindi tayo mamamatay. Kompleto tayo sa exercise, kompleto sa training, pero pagdating ng kamatayan, wala tayong magagawa. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan talaga ng salita ng Malapinoon, minamahal. Kahit gaano pa ka-high-powered ang mga baril, hindi makapag-protect sa kanila yon. Amen. Pero kung may Diyos tayo, kahit ilang milyon pang lulusob sa Pilipinas, wala silang magagawa dahil ang kanilang kalaban ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen? Hindi naman dapat katatakutan yung mga komunista. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Ikaw naniniwala ka sa Diyos, may Diyos ka. Sila wala. Anong mayroon sa kanila? Baril. Takutin ka. Ba't ka matakot?
Ang mga anak ng Diyos, walang takot yan. Do or die. Amen. For to me to live is Christ. Oh. And to die is gain. Oh. Para sa iyo ang mabuhay para kay Kristo. Yun yung ating do. Yun ang ating gagawin para kay Kristo tayo. Pag mamatay, langit. Amen. Everybody say praise the Lord. Tapos matakot ka mamatay. Diyan ka lang. Nakaupo ka lang. Magulat ka na lang. Bangutin ka ng pagkaginagabi. Kinabukasan, hindi ka na makagising. Oh. Saan ka pupunta? Langit ba? Eh, hindi ka naman gumawa sa kalooban ng malapi noon. Awitan natin mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. So, tuloy-tuloy yung ating pagliligtas. Mayroon po tayong marami pang gagawin. Hindi lang po tayo nakatunganga sa langit, minamahal. Ha? Nag-aantay sa pagbabalik ng malapi noon. Hindi po mga tunay na Kristiyano yan na walang ginagawa, nakatunganga na lang. Mga sundalo po tayo na mahal ng Panginoon. Mayroon pong digmaan araw-araw, gabi-gabi. Ang kalaban natin hindi nakikita. Pero may kapangyarihan. We need also power from God through the Holy Spirit para labanan ang puwersa ng kaaway. Sabi nga ng Bible, submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil flee away from you. Itaas ang ating makamay, awitan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakal sa ko. Laging inaasam sa tuwing ay mananag sa pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging nakita. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat nagliwanag, pag-asa'y naghihintay, sa nagtitiwala sa'yo, sa minsan masamang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin lang. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, hallelujah, hallelujah, laging inaasam sa tuwing ay mananag
ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong mga sakit. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung mga kahilingan, minamahal. Hallelujah. At isama din po natin ang panalangin. Hallelujah. Ang nalalapit na 51st Church Anniversary sa Marikina Sports Center. At ang malapit na mag-provide ng pangailangang financial para ang bawat anak ng Diyos ay makadalo sa banal na gawain na yan sa dako po ng Marikina, minamahal. Tayo po magkaisang manalangin. Magsisi po ang bawat isa. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, minsan pamalapin humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga aming naisip na gawa, na banggit ng aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo bawat isa sa aming mahal na Pinoon. Dalangin po namin mahal na Pinoon, yung nalalapit na 51st Church Anniversary, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa dako po ng Marikina Sports Center, mahal na Pinoon. Sa araw po ng linggo, mahal na Pinoon, February 15. Hallelujah. Ikaw po, mahal na Pinoon, mag-provide sa lahat ng pangailangan yung mga anak. Hallelujah, dadalo, galing pa po sa iba't ibang dako, mahal na Pinoon, ng bansa at sa iba yung dagat, mahal na Pinoon. Ang aming po mga kapatiran, galing pa po dito sa Isabela, sa buong Cagayan Valley Region, mahal na Pinoon. Hallelujah. Pagpalain mong bawat isa, mahal na Pinoon, na matugunan ang pangailangan at pagpalain ng lahat ng aming mga kababayan na dadalo, mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat po, mahal na Pinoon, na may karamdamang taglay, anumang kahirapan, hallelujah, kasalukuyan mga pagsubok sa kanilang buhay, aming sinasaway, lumayas sa pangalan ni Jesus, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, cast out through the first and leading prayers of our beloved Pastor Wilson Beda. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat.
Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating po nga beloved brother Raymond Passion para po sa ating announcement at special offering.